Guys, good morning. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng konting idea paano natin i-upload yung ating application doon sa online application ni Dito Telecom, okay? Ibibigay ko sa inyo yung link, kung ano yung link. Pupunta lang kayo sa Google Chrome, ita-type niyo yung link. Pagka i-search niyo, dito na kaagad kayo mapupunta sa page na to. Sa unang page, wala naman kayong gagawin. Click niyo lang yung next. Second page, so i-click nyo lang dyan kung ano yung package na in-apply ni client. So, ang ino-offer lang naman natin yung only 5G na 1,490, hindi tayo nag-offer uli ng data cap na 200 gigabytes. Click nyo lang yung next. Sales information, okay. Ito, information ng inyong code. I-click nyo lang yung others. Then yung last 3 digit lang ng inyong code ang ilalagay rito dahil napakahaba ng code. So example, ang inyong last 3 digit ay 051. Ang i-type niyo lang 51, lagyan niyo ng slash. Ano yung initial ng inyong team leader? For example, ako, ang initial ko ay JZ para hindi mapunta sa ibang TL yung inyong benta at hindi mapunta sa ibang agent ang inyong benta. Make sure na tama ang benta na may ang code na inyong ilalagay rito. Click lang natin yung next para mag-proceed sa next page. Okay. Ngayon makikita niyo rito yung prefix kung ano, si client. Mister ba siya? Kung babae, may asawa ba o wala? Kaya tatanungin natin lagi, lalo na kung babae yung inyong kliyente, kung may asawa o wala. Okay, example lang natin, Miss si Ma'am, ano yung kanyang ipinasang ID? So lahat ng ID nandirito. Okay? Lagyan natin ng sample, ang ipinasa niya ay PhilHealth ID. Okay? Sorry. Halimbawa, ang pinasa niya ay yung TIN ID, yung digitalized TIN ID. Okay? Ano kasi yan, kasama siya sa 6 na major na primary ID na pwede kahit walang POB basta doon naka-address. Ano yung kanyang ID, yung kanyang ID number? So lagay lang tayo rito ng number kung ano yung nasa ID, yun ang inyong ilagay. Nag-sample lang ako diyan kaya kung ano-ano lang 'yan. Then ito first name. Ano yung first name ni client? Halimbawa, Miss nilagay ko, lagay natin ay Joyce. Okay? Ano yung middle name ni client? Cruz. Ano yung last name? Santos. Wag po tayo magkakamali rito. Kanyang gender, female, birthday. So may guide naman dyan, halimbawa January 4, 1980. So may guide naman dyan kung paano nyo i-indicate yung kanyang birthday. Citizenship, Pilipino, kadalasan yan lang ating nakukuhang subscriber. Ngayon, ito, mother's full maiden name. Kaya sinasabing full maiden name. So, buong pangalan ng nanay niya noong dalaga pa, okay? Nung hindi pa siya nakakasal sa kanyang asawa. So, Cruz yung middle name ni subscriber. Halimbawa, ang pangalan ng kanyang nanay ay Lolita Juan, middle name ng nanay niya nung dalaga pa. And then, Cruz ang ilalagay nyo rito kasi ito yung middle name nung kliyente. Next mo lang yan. Installation address. So, dito nyo ngayon i-indicate kung ano yung kanyang address. Halimbawa, Block 4, Lot 3, may MA unit. Lagyan natin ng Unit G. Unit G. Kung merong phase, purok, dito nyo ilalagay yan. Okay. Ang next niya ay street. Street niya ay Chico Street. Merong subdivision. Dito nyo na rin ilagay yung subdivision kasi ang susunod niyan, makita nyo, barangay na kaagad tapos city. So, para hindi maligaw, tama yung ating ini-encode, ilagay nyo dyan example, Sampaguita Street. Dito nyo indicate yung kanyang village or subdivision. Sampaguita Village. Barangay, sample ay Malanday. Kanyang city ay Valenzuela. Valenzuela City.
Okay? Ang zip code, usually yan alam ni client yan. So tanungin niyo kung ano yung zip code niya. Pero para makasigurado kayo, puwede naman i-search yan kay Google Chrome. Type niyo lang do'n ay, zip code, kung ano yung barangay, ta's kung anong city, lalabas yan do'n. Example, eto ang zip code niya ay 1563. Usually ang zip code ay 4 na digit lang. Click niyo lang yung next. Okay, ito ngayon ang i-click nyo rito, ito lang, please send an installer to help me set up the device. Wag na wag nyo i-click yung I will be the one to pick it up myself. So hindi natin ina-allow na si client pumunta dun sa store para pick upin yung kanyang modem. So ito lang ang inyo i-click. Then next, contact information. So dito na yung mga contact number. Sample ay 0956 123 4567. Pagka 10 digit lang nilagay nyo dyan, hindi magpo-proceed yung kanyang application dito. Kaya i-check nyo na dito pa lang sa pag-indicate, dapat 11 digit. 0912 123 4567. Okay, primary email address. Ano yung email na binigay ni subscriber? Example ay fdsantos@gmail.com. Huwag na wag po tayo magkakamali sa email sa email, no? Click nyo lang uli yung next. Ang susunod na diyan ay employment details. Kaya make sure na yung subscriber natin mayroong trabaho dahil kailangan natin mapilapan to. For example, nagtatrabaho siya sa San Miguel Corporation. So, una, anong company? Kung anong company yun, dito nyo ilalagay, San Miguel Corporation. Tatanungin nyo rin, ano yung kanyang position o occupation doon sa kumpanyang yun. For example, supervisor siya. Example, crew siya. So, ilagay nyo dyan yun lahat. So, supervisor, lagay natin sample. And then, tatanungin din natin kung anong klaseng employment type siya. Siya ba ay regular, contractual? So, lahat yan nakalagay naman dito. Okay, halimbawa, yung nakuha yung subscriber, mayroong negosyo, ilagay nyo self-employed. Okay? Sample natin, regular siya. Okay, ano yung kanyang address? Hindi na nilalagay dito yung buong address ha. Ang hinihingi lang, barangay at yung city. Sample, San Miguel Corporation, nasa Ortigas yan. Ortigas lang ang ilagay nyo. Ortigas, Pasig City. Okay, yan lang ang kailangan, hindi na yung buong address. Ngayon, kung na-provide ni client yung kanyang contact number sa opisina, ilagay ninyo. Pero kung hindi, pwede namang NA lang. Pindutin yung next. Nandito na tayo sa documentary requirements. So, yung mga requirements na hiningo, dito na natin i-upload. Pero kanina, ang sinample natin, driver's license lang na doon naka-address. Kaya, ito, i-click natin. Tama ba ako? Basta, kunyari, driver's license yung kanina. So, driver's license, ayun, click nyo lang yung driver's license. Next na kaagad. So, yung ID lang hinihingi rito. Primary ID number. Tatype uli natin dito kung ano yung kanyang ibinigay na, kung ano yung ID number niya doon sa ID. Okay, huwag magkakamali. And then, i-upload na natin yung ID. Click nyo lang yung browse. Yung file para mapunta kayo doon sa gallery nyo. At hanapin nyo na kung ano yung pinasa niyang ID. Huwag na wag po tayo magkakamali na ibang ID yung maipapasa. Click nyo yung ID na yon. So, mag-upload na yan. Okay, nag-upload na yung harap. So, i-click nyo lang uli yung kasunod. Ayan o, add file. Para may upload nyo yung likodan na ID. Browse lang uli. File. Hanapin yung tamang likod na ID. Sample, ayan. So, mag-upload na uli yan. Paano kung dalawa yung kanyang ID? So, kung dalawa yung ID yung ipinasa, yan o, add file ka lang ng add file. Kung dalawang secondary yan, pero mas maganda. Basta kung ilan yung ID niyang pinasa na maaaring makatulong para sa kanyang approval, ilagay nyo na. And then next nyo lang yan, mapupunta tayo sa susunod, proof of billing.
Okay, ito sa billing. Halimbawa, dito tayo ano 'no, medyo magtagal ng konti. Halimbawa, sa proof of billing, ah, ang pinasa niyang ID do'n naman naka-address, ang iki-click niyo lang, ito lang. 'Pag ito ang kinilik ninyo, ayan, babalikan na lang natin 'to. Halimbawa, sa kanya, doon naka-address yung ID. So, ito ang iki-click niyo, next. Okay, eto na. Iki-click lang 'tong 4 na 'to, i-next na 'yan. Tapos dito wala na kayong pipila-pan dito, okay? Kung yung ID ay doon naka-address, so madali lang. Isa-submit lang 'yan, okay? Hindi natin isa-submit dahil baka proceed. Okay, balikan ko uli papaano kung nagpasa ng POB na sa kanya nakapangalan, okay? Balikan lang natin, back. Okay, so dito 'yon, dito tayo. Halimbawa yung pinasa niya ay, merong POB, may POB siyang pinasa, ay i-click ninyo dito yung yes, okay? Yes ang i-click ninyo, 'wag yung no. Kasi 'pag yung no, 'pag ini-next ninyo 'yan, ito ang lalabas. Hindi magpo-proceed yung application. Tingnan niyo, ayan, oh. "Unfortunately, we cannot process your application." Kasi nga hindi po puwede. So, back lang natin 'yan para ito yung 4 kanina. So, mapapansin niyo 4 yung pamimilian. Makita niyo yung pinakahuling-huli, isingit ko lang. Makikita niyo yung pinakahuli, optional lang naman 'yan. Halimbawa, meron kayong nakuha, wala pa siyang ano, wala pa siyang barangay certificate, okay? Ay gusto niyo para hindi na kayo mauna ng ibang ahente, puwede niyo namang i-upload na 'yan. Then compliance niyo na lang yung kanyang barangay certificate na naiwan. Example, kahit yung, okay, yung POB kulang, puwede niyo na i-proceed 'yun, okay? Ito lang yung iki-click niyo diyan, i-next niyo lang, okay? Maggo-go na 'yun. So ngayon, may POB, balik tayo, merong POB'ng ipinasa, i-click natin yung yes, then next. Okay, ito na yung POB ngayon. Nakalagay naman diyan, alam na natin 'yan, nag-training na tayo kung ano yung mga POB pupuwede. For example, yun, add file na lang add file kaagad natin siya, browse, para mapunta sa inyong gallery, file, then hahanapin niyo na ngayon diyan yung sample. Ito yung kanyang POB, sample lang. So mag-a-attach na 'yan. Yan, diyan. So ayan, nag-attach na yung, requirements. Next nyo lang 'yan, next mo lang. So 'pag next, 'yan, ito nga uli yung kanina, i-click nyo lang 'yan, yung 4 na 'yan, next. Ito wala kayong pipila-pan dito, kasi, itong link na 'to minsan nakakarating 'yan kay subscriber. Nakuha niya halimbawa yung link doon lang sa Facebook, walang nag-ano, so si subscriber yung nagpi-fill up nito. Pero sa inyo, agent, isa-submit nyo lang 'yan. 'Pag submit, may lalabas na diyan na katunayan na na-upload yung inyong application. 'Pag na-upload, inform niyo lang si TL, TL, nakapag-upload po ako, ito yung pangalan, para kasi si TL may access sa super app, or pupuwede rin kung may access kayo sa super app, do'n niyo na makikita yung kanyang reference number. Yun lang guys, sana nakatulong. Kung merong tanong, PM nyo lang ako para mai-guide ko pa kayo. Maraming salamat. Magandang hapon.